Paano mo ka? Iba't ibang hanap buhay ang makikita rito sa Divisoria. O, lahat na nakahubado. Anong araw na to? Kaya na pa rin. Ukay daw, ukay. Ano mo yan? Oh, balatan pa namin to. Naku, 1970 pa to. 70. Hindi mayaman na pala kayo na eh. Ay, naku ho. Pangkain lang ho nakukuha namin. Namumulot lang kami. Paano kami yayaman? Sa bunto ng basurang ito, may mga produkto pang pwedeng ibenta. Hindi lang gulay yon, marami pang iba na pinupulot-pulot na produkto na itinatapon. Even yung sa karnihan, sa meat section, yung mga laman loob, ibig sabihin ulo ng baka, hindi na yan kasi binibili. Kinukuha nila para pakinabangan, mga nahulog na isda, hinuhugasan, ibinebenta pa rin para lang kumita. Kesyo gumawa ng masama, ito na lang, at least hindi ka nangaapi ng kapwa. Ang 19 anyos na si Reynalyn sa mga gulay na itinapon kumikita. Grade 1 lang ang inabot ni Reynalyn. 13 anyos siya nang unang magkaanak. Ngayon, 2 na ang anak niya. Kat pusa yun. Apo, hindi mga tubig ko. Pare, nagtatrabaho ako pare ah. Ayusin ko na siya tapos babalatan ko siya. Hugasan ko para bukas titinda ko na lang siya. Dito po. Imo, ako. Sa unang tingin, parang hindi galing sa basurahan ang mga gulay. Ibinebenta niya ng 5 hanggang 10 piso kada tumpok ang mga gulay. Mas mura kung ikukumpara sa benta ng mga nasa pwesto. Kasing gusto ng mga tao yung binalatan mo eh. Kasi karamihan na bumibili sa akin yun. Nagtitinda ng karinderya kaya gusto nila binalatan na para pag ready na, hindi na sila mapapagod. Dahil kulang pa ang kita, mamumulot ulit siya sa tambakan. Alamansi. Kasi kaya nila tinatapon to kasi mura lang. 5 piso, 10 piso lang 1 kilo nito. Tatabla ako. Pasado 10:00 na pero ngayon pa lang sila maghahapunan. Ang 5 taong panganay na si Andre, naglalaro pa sa palengke. Ang 1 taong gulang na si Raven naman, natutulog dahil may sakit. Alicia, pakainin mo! Kailangan ko po, gusto ko po magkaroon sila ng mga pamasko kasi magdi-December na eh. Gusto ko po kumita, pipilitin ko kumita ako para mabilihan ko ng gamit yung mga anak ko. Bata pa lang, ganito na ginagawa ko. Pagod din, kasi kailangan lang talaga magtiyaga. Kasi pag di ko ito ginawa, wala kami kakain. Damage. Mga pasa-pasa niya, tinatapyas ko. Para magandang tignan. Ang mister ni Reynalyn, nangangalakal naman ng basura sa tambakan.
Pagkatapos linisin at ayusin ang mga gulay, balik sa tambakan si Reynalyn. Plastic at styrofoam ang kanilang kinukuha para pwedeng gamitin sa paninda. Pantumpukan. Pantumpukan. Pupwesto na sa pagbebenta ang mag-asawa nang umambon pa. Nakikigamit lang sila ng pwesto ng ibang nagtitinda. Dinadamihan ko po yung paninda ko. Diba, kunyari, pag konti sa kanila gagawin ko, akin, dadamihan ko. Alas 3 na ng madaling araw, dumating ang unang customer ni na Reynalyn. Wala po eh, ayan lang oh. Mahal ang luya eh. Mas mababa ng konti kaysa doon sa may pwesto. 50 hanggang 200 piso ang kita niya sa isang araw. Alam nila yan kasi alam nila inuugasan naman namin. Tsaka alam nila malinis to. Kinakailangan mo rin naman bilhin sa murang halaga para mabusog ka at hindi ka magutom, hindi ka mamatay na nakadilat ang mata. Yun na. Habang may customer, sinumpong ng sakit sa tiyan ang bunso. Ay, tumain. Ganun mo na yan. Wala lang po, gusto lang po namin. Mas mura rin po. Mas mura kasi dito kaysa sa iba. Sa ngayon, naka 70 pesos na si na Reynalyn. Ginagawa ko po ito kasi para makakain yung mga anak sa araw-araw. Tsaka meron silang nabibili kung anong gusto nila na ibibigay ko kahit pa paano. Pagpatak ng alas 8 ng umaga, tapos nang magtinda ang mag-asawa. 200 piso ang benta nila. Ate, pabili nga po pagkain. Magugulat ka na lamang sapagkat ang isip ng mga Pinoy sa kanilang pagiging malikhain ay walang hangganan. Kung ano ang oportunidad na nasa harap mo, nasa gilid mo, o nasa paligid mo na mapag-iisipan mo ng malikhaing paraan na pwedeng mag-transform into concrete money, kayang isipin ng Pilipino. Kahit bagong tapon man, hindi raw ligtas sa kalusugan ang pagkain galing sa basurahan. Kamatis ko dun. Saan mo nakuha ito? Paano mo ito hinugasan? Saan mo ito nakuha? Sa kalye? Saan mo ito nakuha? Sa basurahan? Ano meron doon? Ihi? Dumi ng tao? Dumi ng hayop? Bakterya? Virus? Parasito? Daga? Leptospirosis? Ang dami! Pero ito na lang ang patas sa pinagkakakitaan ng ilang gaya ni na Reynalyn. Gusto namin mamunan kaso wala naman kami pampunan. Kasi yung kinikita namin, sakto lang talaga sa pagkain namin.